Sigpikat pasalamat ko, Lord. Salamat po sa gabing ito, Panginoon, na nagsisimula po, Lord, ng gawain po, Lord, namin sa online, Sabado Tanungan. Sa bawat topic po, Lord, na at saka sa outline po na pag-aaralan po, Lord, namin at ano man po yung mga tanong na nasa isip po, Lord, namin, sana po, Lord, na masagot po to ng ni Brother F at ng iba, Panginoon, ng deep revelation na matatanggap po, Lord, namin, Panginoon, mula sa inyo. Nagpapasalamat po kami sa inyo and bigyan niyo po kami ng more revelation at lakalakasan, Panginoon, na maintindihan lahat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, ang topic natin galing tayo kay Esther. Basti, galing tayo kay Haman. Yung nakaraan, nakafocus sa marriage divorce. Pero nabanggit natin si Haman eh. So, kahit ngayon kayo mag-research, mag-type sa Google, pwede kayo mag-type. Although unahin ko si Yed, no? Ang Holocaust, although pwede natin Englishin yung Holocaust dito kasi hindi ko lang kung may Tagalog na Holocaust, ha? Ito yung topic last week. So, although pwede sulat ng Holocaust. Sino nakakaintindi ng Holocaust? Connotation na sa atin language yan. May kinalaman. Genocide. Genocide yan. Genocide. Okay, Genocide tama. sa mga Hudyo. So, sana tanong bulong ka. Pagpas lang. Pas lang. Pero more than pas lang, kasi pas lang, patay lang, no? Parang trahedya ng pagpas lang. Yan siguro hindi. Sistematikong pagpas lang. Pwede mo rin sabihin yan. Sige, pwede mag-comment kayo ano-ano yung pwede niyong masabi sa Holocaust. Sige. Pwede ka rin ikot-ikot ng picture. Panahon ng World War II, yung pinagpapatay yung mga Jew. Yan. Yan yung sikat ngayon na connotation. Pinapatay yung Jew. World War II, 6 million Jews. Yan yung picture. Para maintindihan yung Holocaust. Nasa Bible ba yan? So, may tinuro si Barbanam eh. Mamaya, report nyo ah. Fipsil yan eh. Ano ba the So, final solution ng mga Nazi? Final solution ng mga Nazi para lipulin lahat ng lahat. Tinawag nilang final solution. Kapo. Context lang. Final solution ng mga Nazi para lipulin yung lahi ng Hudyo. Meron pang malalim na dahilan kung bakit tinawag na final solution. Walang makapaliwanag sa inyo. Sasabihin ko yung sagot. Scribe nyo lang. Kaya tinawag na final solution, marami silang iniisip na solution dati. Ang pinakamababaw nun, palipatin sila sa Madagascar. Pinalilipat sila sa iba-ibang bansa. Ha? Sino yung nagsalita? Hello. Paano huwag kayo mahiya, no? Hello. Sige, tuloy. Ang dating naisip, patirahin sa iba-ibang bansa, yung lipat ba, emigrate. Walang bansa gusto tumanggap sa kanila. May pelikula nga Voyage of the Damned. Walang bansa gusto tumanggap sa kanila. Later na. Pero noon, hindi alam, hindi pa na iniisip patayin sila. Kaso walang gusto tumanggap sa mga immigrant na Yung tinutukoy ko, yung barko-barko na mga Hudyo, hindi yung paisa-isa. Paisa-isa may nakatakas. Pero yung buong bayan talaga, ayaw nila silang tanggapin. Parang refugee. Ayun. Parang
kung itatype ko sa atin para nahiya tayo magsalita, sila parang medyo makasarili pa yung mga bansa. Kaya minsan nababalitaan na sa Pilipinas si Manuel L. Quezon niligtas yung mga ilang Hudyo dahil tinanggap. Kukunti yung mga yan. Ilang libo, ilang daan libo. Sa Japan, meron din ganyan. So kukunti, yan lang nabalitaan ko. Isang Japanese nagbigay ng visa sa Russia para makaalis yung mga Hudyo. Tapos sa Pilipinas si Manuel L. Quezon. Pero kaya tinawag na final solution dahil hindi nila mapaalis. Yan yung Japanese na nagligtas na. Binigyan ng visa yung mga Hudyo. Bago pa sa kanila naisip patayin na lang. Kaya final solution. Pero isipin niyo yung prophecy, isipin niyo yung plano ng Diyos. Parang kawawa naman, prophecy ng Diyos yan. Hindi naisip pa ni Hitler, hindi pa naisip ng mga tauhan niya patayin. We're talking of a spirit. Kung napakinggan niyo yung dati kong broadcast, meron ng dating broadcast ng Holocaust eh. May type yan sa Kristiyano. Pag dala mo yung katotohanan, mas mahirap ang kalagayan mo. Mas marami ang detractor mo. Mas marami ang nagpapahirap sa'yo. Hindi madali ang buhay nung yung nasa progressive na katotohanan. Mas masarap yung buhay yung traditionalist. Kasi be-bless ka ng Diablo. Siyempre, blessing din ng Diyos yung bigay niya. Na makontento na kayo sa traditionalist. Nagagamit din naman ng Diyos yung traditionalist. Kaso, gusto ng Diyos yung tayo. Gusto ng Diyos yung... Tanong, Brother Francis, tanong. Sige, tanong ka. Ano kinalaman ng Holocaust sa atin ngayon sa broadcast? Parallel type. Yung dating broadcast yun. Ang pinakita natin dating broadcast yung Holocaust. Pero ang pinapakita natin may spirit yan eh. So yung spirit nung dating Holocaust, yan ang continue. Spirit na galit sa Hudyo o espiritu ng genocide? Pareho yan. Merong spiritual murder which is Nicolaita, di ba? Malalim na yan to. Pero, yung gusto nilang patayin ng Hudyo ay lumang broadcast. No? Spirit of anti-Semitism. Yan ay parallel sa church. Fino-foreshadow niya yung church. Kasi sa Hudyo parang lahi eh. May spirit sa mundo na galit sa kanila. Because of economic reasons, because of cultural reasons. Pero bakit basta na lang nagagalit? Ganon din dito sa types of church na pag nag-progressive ka, lahat ng kapwa mo ibang church galit sa'yo. O parang nagninikulok sa'yo. Sige, tanong. Hindi, ang ano ko diyan, follow up ko diyan. Bakit yung Semitism lang ang o yung Judaism lang o Jews lang yung parang may gano'n na parang maging racist din sa part na natin yan. Bakit pagka sila i-persecute parang mali? Hindi ba yan parang yung espiritu na yan na lahat pati halimbawa yung African nung sila yung ginawang slave sa mata ng mundo parang mali, di ba? Mali. Sa mata ng mundo mali. Pero yung malalim nito, tinalakay na natin sa 70 weeks dati yan eh. Sa mata ng Diyos, palo rin sa kanila yan. Dalawa lang to eh. Meron kang atraso, pinapalo ka ng Diyos. O kaya, kung wala kang atraso, lalaki ang reward mo sa langit. At dahil piling bayan ka ng Diyos,
mas extra yung pahirap sa'yo. Yung pahirap dito sa lupa, spiritually pinag-usapan natin na. May kaakibat na reward yan sa langit kung wala kang atraso, wala kang kasalanan. Ang udyo may kasalanan din yan eh. May kasalanan din yan. So, kasama yung kastigo ng Diyos. Kung naalala mo yung iba natin broadcast, 70 weeks. Kaligtasan nilang mapalo. Kahit napatay pa sila. Kahit napatay pa sila. Kaligtasan nila yan. Malalim na revelation to. Ang alam lang ng iba, kawawa naman sila. Pero, alam niyo ba, dun sila maliligtas. Pag pinalo sila, may reward sila sa langit. Di ba, naalala yung binanggit kay Lazaro at saka sa mayaman. Nagpasarap ka dito sa lupa, maghihirap ka sa kabilang buhay. Si Lazaro naghirap dito sa lupa. O, tatanggap na siya ng kapahingahan sa kabilang buhay. Malalim yung spoken word yan, lalaliman natin. May reward. So, kung ikaw ay nagdusa dito sa lupa, may kasalanan ka, hindi ka na magdudusa sa afterlife kasi nabawasan na yung utang mo dito. Pero paano kung wala ka namang ginawang masama na malala? May reward ka dun. Ang Diyos ang magbabalik sa'yo sa afterlife. Ang pag-asa natin nasa afterlife, wala dito sa lupa. Yan dapat pang existential question sa kapatiran eh. Hanggang lupa ka lang ba? Oh. Anytime pwede ka mamatay, pwede ka magkasakit. Okay, balik na tayo sa outline. Tinalakay natin last time. Tinalakay natin yung actually, kung ano yung tinuro ko dati, uulitin yan sa A and B. Pero ang focus natin dito yung last week of Daniel eh. Okay, kaya may huling kapighatian na. Hindi pa yan Hitler. Ibig sabihin nyo, akala mo Hitler, yun na yun. Hindi pa yun. Si Hitler ay, anong tawag dyan? Forerunner pa lang yan ng matindi. Ano sabi sa Fifth Seal? Hintayin nyo pang mamatay yung iba nyong kasamahan. Ibig sabihin, may mangyari pa sa last week of Daniel. So, kailangan picture na yan. Bar Jose, sige. Di ba binanggit doon sa Revelation na huwag niyo muna sasaktan hanggat hindi natatakan. Nalimutan pa rin yung chapter eh. Pero nung natatakan sila, uusigin din sila, papatayin sila yung 144,000. Yun ba yung matatawag na Holocaust yun? Oo. Kasi papatayin din sila eh. Oo nga. Yun na nga yun. Yun, mamaya, yan yung letter C. Yan yung letter C. So, mag-imbita kayo, marami kayong kakilalang Christian. Ako nag-imbita kayo, yung utak ko na ate. Pero kung nag-imbita kayo, hindi na mati yung utak ko. Sige, talita kayo. Yung this coming communion, ano po yung typology natin dyan sa Holocaust? Yung mangyayaring, ibig sabihin yung nangyayari na coming, communion nga. Kailangan ma-report sa letter A yan. Pero yung communion, yan yung bago mag-Passover. Di ba may patayan sa Ehipto? Gusto gumanti ni ng paraon. Merong Holocaust na pinapatay yung baby, pero mababaw pa yan kumpara sa papatay ni paraon yung buong bayan ng Israel na lumikas sa Egypt. Pinaintilitan ni muna niyang umalis pero nagbago isip niya. So nung nagbago isip niya, yan ang magiging Holocaust, kaso hindi natuloy, niligtas sila eh. Parang type na kay Esther yan, no? Na pinaligtas sila. Pero, ito may napatay na eh. Pag Holocaust natuloy na.
Kay Hitler natuloy na. Yung kay Esther hindi natuloy. Konti lang siguro napatay. Imbita pa kayo sana imbita kayo ng kakilalang Pinoy. Imbita kayo ng ano. So, yung yung tanong mo, maganda yung tanong mo kasi related sa letter A yan. I-report nyo lahat sa Old Testament yung papuntang Holocaust dapat. Yung papuntang Holocaust o magiging foreshadow ng Holocaust. Foreshadow. Whether natuloy o hindi natuloy. Siyempre, merong hindi natuloy dati. Diba? Merong hindi natuloy dati. At may natuloy din. Pero, foreshadow lahat yan. Yung nangyari kay Hitler, hindi pa nga yan ang final. Pwede mo sabihin, mas konti ang 144,000. Mamaya, siguro susunod na topic natin, remnant of her seed. Remnant of her seed. Brother F, Okay. pwede pang magtanong. Kung sinasabi Sige, mo yung 144,000, di ba mamamatay sila? So sabi mo is not exact 144,000, it's family. So lahat yun mamamatay, pati yung family nila. Pwede, oo. Yung 144,000, yun yung mga patriarka. Hindi yan babae. Bata, no? O asawa at anak. Puro mga tatay yan. So, itong mga tatay, ano yan? May pamilya pa yan. Parang katulad dun sa sa feeding of the 5,000. Hindi naman lahat yan 5,000 lang eh. May kasama pang mga babae na bata yan eh. So brother, So, sige. at ibig sabihin mo nung yung type nung nangyari dun sa Holocaust ng panahon nila Hitler, 'di ba may mga batang pinagpapatay? Kita nga sa pelikula dun sa Schindler's List, yung mga bata talagang namatay din tapos umaano dun sa may inodoro, sa may 'di ba nagtatago pero namatay din sila. So ganyan din ang mangyari sa 144,000. Kung hindi yan kulong sa lalaki lang. So, hindi lang yan 144,000. So, may elemento ng Hudyo na may elemento ng Hudyo na mag-glorified body. Mag-glorified body. Ang dami kong inimbita. Nag-imbita ba kayo? Si Freddy, inimbita ko. Si Roland, inimbita ko. Baka hindi pumasok dahil ayaw pakinggan ako. Pero, pwede naman sila magturo, no? Sige. Okay. Mag-share kayo ngayon ng mga halimbawa ng mga pinapatay o papatayin sana sa Lumang Tipan. Ayan. Mag-share kayo. Kung wala kayo maisip, una muna Sister Yed. Okay, ikot-ikot ka lang ng picture. Bawat ikot-ikot ka ng picture, bawat paliwanag. Dami kong inimbitang end time. So, maaaring hindi pumasok dahil nga may bias sa akin. Pero mag-imbita rin kayo. Baka pumasok. Pero sana hindi lang ang foreigner. Pinoy, mag-imbita kayo kasi kanina walang masyadong tao eh. Si Lenlen lang, tsaka si Joan at tsaka si Yed. Sister Yed, report ka muna. Ano-ano yung mga
sa lumang tipan na mga pinapatay. Kung na-research nyo na sa Google, dapat maaga pa, hindi yung last minute na para mapagandaan na maganda. Okay. Yung sa golden calf daw sa Exodus, yung sinamba nila yung gumawa sila ng statue tapos sinamba nila. 3,000 na Israelites yung namatay bilang parusa. Tapos yung wilderness, Genocide na yung gawa ng Diyos. Sige, tuloy. halimbawa dito yung rebellion ni Korah laban kay Moses at yung pagsamba ng Israel kay Baal of Thor. Libo-libo daw yung namatay dito dahil sa rebellion at idolatry. Oh, bago mo tuloy, sisingit lang ako. Barmenan, ito yung sinasabi ko sa'yo na malalim na revelation. Kahit last year pa yan, wala yatang nakakaintindi kahit sa ibang church. Hindi akala mo gawa lang ng demonyo, gawa lang ng mga tao. Hindi gawa rin ng Diyos yun. Pinalo ng Diyos yung mga Israelita na nagrebelde. So kung may namatay, whether Old Testament, New Testament, pogroms, pinaintulot ng Diyos yan kasi kaligtasan nila yan. So malalim na revelation sa atin to. Kaligtasan niya pala, magdusa na kayo sa lupa. Pinagbabayaran nyo na yung consequence ng kasalanan ngayon. Kasi kumbaga sinisingil na kayo ngayon. Sa ibang Christianity kasi na aral, parang walang palo ang Diyos eh. Parang di sila pinapalo ng Diyos eh. Kung lalaliman mo yung unawa sa palo ng Diyos, diyan ka nililinis ng Diyos. Yung pahirap ng Diyos sa lupa. So ito na isang example. Hindi na si Paraon ang gumawa nito. Maganda yung halimbawa ni Yed eh. O tuloy mo na, Sister Yed. Na makuha nyo to, no? Yung malalim na gusto ipakita ng Diyos. 70 weeks, lahat yung nangyari sa bansa. Sige, tuloy-tuloy. Sunod yung sa Pharaoh, yung inutos ng hari ng Egypt na patayin yung lahat ng bagong panganak na lalaking Hebrew para makontrol yung population ng mga Israelites. Tapos yung Maraming napatay. yung Assyrian conquest, yung nasakop ng Assyria yung northern kingdom ng Israel. Tapos maraming Israelites na pinatay. Tapos yung iba dinala bilang bihag o natapon. Tapos yung Babylonian destruction, yung sinira ng Babylon yung Jerusalem at yung templo ni Solomon sa ilalim ni Nebuchadnezzar II. Tapos maraming Hudyo namatay. Tapos yung iba dinala sa Babylon bilang bihag. Tapos yung kay Haman, yung genocide ni Haman, yung Pinalaki natin. plano na lipunin yung lahat ng Hudyo ng buong empire. Okay, magko-comment muna ako kay Nebuchadnezzar tsaka Assyria. Balik mo lang yung picture dun. Alam ba palo ng Diyos yan? Pinalo ng Diyos ang Northern Kingdom of Israel. Nakabalik na lang sila ngayong 1991 lang eh. Sipin mo, ganyang katagal sila nawala. Kung maipakita mo, Sister Yed, yung chart ni Gan na yung Assyrian captivity, i-zoom mo dun sa yan. Yan kinaptive sila 600 BC. Nakabalik lang sila kailan? 1991. Hindi sila nakabalik sa time ni Christ. Hudyo lang nakabalik sa time ni Christ. Sa time ng Medo-Persia. Kumbaga sa kumpanya, last out, first in. First out, last in. Ganyan. Mas matigas ang ulo ng Assyria. Pero sa halimbawa ng Diyos, yung dalawang sisters, Ahibola, limuto ko ni pangalang isa. Yung ate, yan yung Assyria, mas malala raw patutot yung pangalawa.
Kasi siyempre yung pangalawa, which is type ng Judah, maraming pagsuway, kaya mas malalang patuto. Doon sa halimbawa kay Jeremiah, yung two sisters, twin cities. It's Israel and Judah. Pero lahat yan palo. By the way, hindi naman minasakir ng Assyria lahat ng Israelita eh. Binihag sila yung iba. Dito tayo sa Judah. Hindi naman pinatay ni Nebuchadnezzar lahat. Binihag niya karamihan. So hindi sila tulad yung paraon na hinabol sila Moses, yan talagang lilipulin sila lahat. Pero yung pinatay yung mga baby, hindi pa lahat yan. Binawasan lang yung population. So pero lahat yan foreshadow ng Holocaust. For type ng palo yan. Type din sa believer, yung dati nating shinare. Pero so yun, i-forward mo sa sa kanang pogroms, no? In Hitler. So pinakita ko lang yan. So balik ka na sa regular mong sinishare. Kung meron pang iba, na kay Haman ka tumigil eh. Si Haman planong lipulin lahat. Pero hindi natuloy. So whether natuloy o hindi, napatay lahat o hindi, maraming napatay o konti, foreshadow lahat yan. Sige, tuloy mo na, Sister Yed. Nasingit lang bago muna, Sister Yed, Brother Francis. Ang sinasabi mong chastisement ng Israel, parang connected to the 70 weeks of Daniel's, na i-relate natin yung nangyayari sa kanila mula nung nabigyan sila ng utos, di ba? At yung nangyari sa kanila ngayon, nangyari sa kanila noon sa Old Testament ng 70 weeks ay bilang pagbabayad nila sa kanilang mga sala. So, kaligtasan nila yan. Kaligtasan nila yung at saka ito rin yung sinabi ni Hosea na chapter 6 verse 1, na ang sabi doon, di ba, he will smite or smitten. So yung salitang smitten, hindi lang parusang pinapalo lang sila, kundi pagbabayad nila yun. Yun yung sinasabi mo na nagbabayad sila. Doon kasi letra for letra nakasulat eh. He has smitten, but he will bind us up. He has wounded us, but he will bind us up. He has smitten, but he will raise us up again. So, yung parang nakikita ko lang na yung bakit may tribulation, kasi hinabol pa yung pagbabayad sala nila, ay hinabol pa ng Diyos doon sa tribulation. Zoom ka habang tinatanong. Zoom ka sa tribulation. So tuloy mo, Barlito. So kaya ibig sabihin yung kwento doon sa Hosea na 2 days, hindi siya yung 2 days as a grace period. I don't believe na yung sinasabi doon sa 2 days ayun yung grace mismo. I mean yung grace for the Gentiles, kasi application ng halos karamihan yung 2 days ay Gentile application. So hindi ko minamali na meron talagang 2,000 taon na ibinigay ng Diyos. Pakita yung church ages, Sister. Ito yung church ages, pero nagkataon na dito sa loob ng church ages, sinachastay sila ang Israel, sinachastay sila ng Diyos bilang pagbabayad sala. So yung 2 days na sinasabi doon, I believe na yun ay paglilinis ng Diyos sa kanila. At pati doon sa 70 weeks, at ang pinakahuli, nag-iwan ng Diyos ng isang cycle bago mag-millennium o bago dumating si Kristo para hatulan ng mundo, kundi may manatitira pang 1 linggo na hahabulin para doon sa kakumpletuhan ng kanilang bayad sala. So maraming
maghihirap, maraming mamamatay. Pero yun yung nakalaan na Itong church age, ito na yung bagong tipan sa outline natin. At mga pogroms na yung tawag natin dyan. Pogroms. Ala, ready kayo mag-report ha. Pero, dahil binanggit mo yan, ito idadagdag ko ba lito? 70 weeks, ibang bilangan ng kaligtasan nila. Ang church ages na pogroms na smitten, ano yung isang word? Wounded, no? Yan ay dagdag sa kanilang pagbabayad sala. Atonement. Bayad sala. Ibig sabihin, kokonti lang siguro yung nagpapaliwanag sa atin. Pero sana mag-google yung kung meron ng denomination. Pero end time sure ako wala. Wala sa end time yan. Masyado. Baka meron. Wala masyado. Hindi ko naririnig. wala. Itong two church ages, dagdag bayad sala ng Hudyo yan. Yung 70 weeks, bayad sala na nila yan. Pero, iba pa yung church ages. Kasi, bakit may dagdag? Pinatay nila si Kristo eh. Tama. Di ba? Para maabsuelto sila, magdusa sila. His blood be on us and on our children. No? Kung ganyan ginawa sa Israel, sabi sa Romans 11, how much more tayo? Yung ibang hintil na bansa. Ginamit ko yung iba kasi ang salitang hintil bansa eh. Kasama yung Jewish nation. So mas tamang term, ibang hintil na bansa. Masyadong shortcut tayo magsalita. English or Tagalog, hintil. Hindi, ang salitang hintil, kasamang meaning niyan bansa. Kaya ang mas tamang term, ibang hintil na bansa, yung hindi Israel. No? Yung ibang hintil na bansa, tayo, Christian churches, church mismo, believer, yung selyado, yung predestinado, yung anak ng Diyos, yung may berean spirit. How much more? Kasi kung nakikita mo, ginawa ng Diyos sa kanila yan. O siguro, pagkakataon na natin maging tuwing may naranasan tayong di maganda, magagamit natin para lumago. Magagamit natin para mabago yung attitude natin. Minsan kasi nagbubulag-bulagan tayo eh. Pinapalo na tayo ng Diyos eh. Kinakausap na tayo ng Diyos eh. O kaya, gusto ng Diyos umabante ka na. Hindi tayo nag-aabante. Di ba? Parang nakontento tayo sa ano. Ano yan, related yan sa dating broadcast. Pero mamaya na yan. Singit lang yan dahil nabanggit mo eh. Balik na tayo sa lumang tipan. Lahat kayo pwede mag-contribute ng lumang tipan ha. Nabanggit niya daw hindi. Okay, tumigil ka kay kanino? Kay Haman. Sige, tuloy mo na yung imabong pang lumang tipan na anino ng Holocaust. Meron talagang Tagalog word na Holocausto. Okay. Okay, yung meaning niya ano eh. Sige. Last naman na to, Brother Rip, yung kay Antiochus Epiphanes. Yung pinagbawal ni Antiochus yung mga Jewish practices. Tapos, sinesecrete niya yung temple. Tapos, pinatay yung mga tumangging sumunod. Tapos, nagkaroon ng Maccabean Revolt. Si Nebuchadnezzar dati meron kaso 3 Jewish children lang. Kasi yung pag nagbaw yung iba, hindi niya papatayin. Tapos si Darius ba yan na bukod kay Haman meron pa yung kay Daniel na papatayin siya dahil hindi siya nagbaw. Nagbaw siya papuntang Jerusalem. Katulad ni Haman, ginawan din siya ng kwento para patayin. Pero si Daniel lang yan. Type lang yan. Ngayon, sa Greek naman, Greek Empire, si Antiochus Epiphanes. Pag Romans, si Titus na yan, nasa loob na yan ng church ages. Bakit galit si Antiochus Epiphanes? Nagalit siya, hindi siya pinapasok sa templo.
Si Alexander hindi naman galit sa Hudyo eh. So, nung di siya pinapasok sa templo, natalo pa siya ng Ehipto, binunto niya yung galit sa Israel. Daniel 8 yun. Yung pleasant land, doon niya binuhos yung galit niya. At yun na, pinag-initan na niya yung relihiyon. Binawal niya yung pagtupad sa kautusan. Parang katulad kay Nebuchadnezzar, di ba? So may napapatay siyang kaunti. Pero karamihan ng mga bansa, syempre, katulad Romas, nag-compromise na yan. Yung sa Romans naman, kay Titus, at kay Bar Kokhba, because of rebellion. May picture ka ba ni Titus at kay Bar Kokhba? Stayed. Si Bar Kokhba ay katulad ng panahon ni Titus, nagrebelde ang bayan ng Israel. Ayun, nilupig sila. Hindi dahil target genocide, dahil lang matigas ang ulo nila. Tinuruan na sila ni Kristo magpakumbaba, magpasakop. Diyos din ang nagsugod kay Nebuchadnezzar. Kaya tingin kay Jeremiah, taksil eh. Slider, bakit? Kasi sabi ni Jeremiah, sabi ng Diyos, magpasakop kayo sa Babylonia. Hello? May genocide. Ngayon, ganun din yung kay Kristo. O, sige, Barmenan. May genocide sa time na yon, yung sa yung mataas na part na kunento ni yung Jewish historian si Josephus. Nagkaroon ng Jewish Siyempre. Genocide. Kung nagpapatay yung mga nagrebelde, manadamay na rin mga asawa at anak. Di makakonquer sila ng instead na genocide, isa lang yung pumatay doon. Parang nagpakamatay sila lahat. So ayaw nila. Ayun, tinutukoy mo, Sagada. Ay, hindi Sagada. Naku, nabanggit ko tuloy Sagada, nalimutan ko yung term. Masada. Masada, okay. Masada, hawik lang kasi sa Sagada. Yung Masada, nagpakamatay sila ron. Mataas din. Mataas din yung Sagada. Okay, yung Masada, nagpakamatay sila ron. Pero ilan lang yan, 70 yata sila eh. Hindi ko maalala. So, pero dito, ito semi-genocide to, no? Yung iba, binihag, binenta bilang slaves. So, yung nangyari kay Titus na ulit lang kay Bar Kokhba. Pero yun ay foreshadows ng Holocaust. Siyempre, yung Holocaust, alam natin si Hitler. Pero yung kay Hitler, yan ay foreshadow lang ng tribulation. Pero ito sasabihin ko, may mapapatay sa Israel pero hindi naman sila spiritual. Political Israel. May mapapatay din dun. Nabasa ko nga kay Jackson dun sa Fifth Seal. May pinatay, minumura ang Diyos. Pero may pinatay, humingi ng tawad sa Diyos. Siguro mas kukonti na yan. So merong mapapatay pero hindi sila malalangit. Pero as a nation, pinalo ng Diyos para yung nation mag-survive pa rin hanggang millennium. So type lang yan ng church. Dito sa church, syempre hindi man lahat ligtas eh. So sana alam nyo paano ka maging part ng church na ligtas, yung overcomer church, no? Syempre parang Lilith at si Eva. Merong babaeng patotot at merong babaeng bride sa loob ng church. Diba? Kaya hindi porke dito sa loob ng church ay nakaranas ka ng hirap pero kung merong ang hirap, siyempre babayaran ka rin ng Diyos. Meron naghihirap pero bawas lang yung taon sa lake of fire. Iba yung kaligtasan, iba yung naghihirap. Meron ding naghihirap na hindi ka naman ligtas eh. Another topic yan. Kaya sa Israel, merong ganyan. Okay. Tapos na Sister Yed. Pero wala na kayong dadagdag sa lumang tipan? O bagong tipan na tayo, mga pogroms na tayo.
Sana kayo rin meron kayong i-share na pogroms. Yung bagong tipan, tawag natin pogroms. Sige, sino to? Si Sydney po. Sige, tanong, report, ano? Magdagdag lang po. Sige, sa lumang tipan. Opo. Sige, kung may picture ka, pwede mo pa sa kiyed. Pwede mo rin share screen, kaso magiging dalawang. Ano lang po, parang Pwede. susog lang po dun sa mga nireport po kanina ni na Sister Yod at Kung wala kang Brother picture, Mel. pwede nyo i-start na, sister yan. Sige, sabihin mo yung dadagdag mo. Yung sa ano po, yung kay General Titus. Yung kay General Titus po, 'di ba? Ano nga po? Ang nangyari doon, 'di ba po siya ay anak ni Emperor Vespasian. Ngayon, Emperador. 'di ba? Nung Yung- panahon na yun, di pa yun emperador. I mean, Opo, tama nga po kayo. Basta ang papa niya po General. ata ay si General Vespasian. Ngayon, Vespasian. opo, yan, General Vespasian. Tapos po, Sister yan, hanapin mo na yung picture niyan. Baka may picture ka kanina. Okay. Sige. Wala na kayong i-edit. Masyadong i-edit. So tuloy ka lang, Sister Sydney. Mag-gate crash kayo ah. At mula sa serye pala, paki-share, comment list na rin. Sister Sydney. yung type ng pag-genocide niya dun, hindi, ang ano niya po kasi nun is ma-siege yung Jerusalem. Ngayon, ang ginawa niya dun, gusto niya kasing, di ba na ano niya yung, ano niya yung, i-conquer niya yung, I mean, sinira yung ikalawang temple, yung second temple, nung pumasok siya doon. Yung pag ano niya doon, ano parang ginutom niya yung mga yung nasa loob ng Jerusalem, kaya pala natupad doon yung kakainin ng mga magulang yung kanilang mga anak kasi nga dahil pala sa gutom. Ayan, pinalubutan niya yung Jerusalem, tapos tinayo niya yung mga siege wall para gutumin yung lahat ng populasyon sa loob nun. Kaya parang type na rin siya ng genocide. Ngayon, sabi dito, 'di ba, dahil doon, Okay. nung si General Titus, 'di ba, nung naano niya 'yon, na-siege niya yung Jerusalem. 'Di ba, wala pang magawa doon yung Jerusalem. Nag-first revolt to second revolt. Doon sa third revolt, nung si General, ewan kung General ba 'yon, si Hadrian, o Emperor ba siya o ano, basta sabi si Hadrian, na yung ano na siya na yung doon na nagsimula yung Bar Kokhba ba yun? Bar Kokhba revolt. Noon kasi parang di ba galit na yung mga mga Israel or yung mga Hudyo dun sa ginawa ni Titus. Ngayon lalo pa silang nagalit kasi gusto nitong si Hadrian na ipatayo yung Romanong lungsod dun mismo sa Jerusalem, yung Aelia Capitolina, na para daw yun sa Diyosa na si Jupiter. Syempre, hindi na nga nila mabawi-bawi yung Jerusalem, tapos Parang katulad ni Antiochus. Opo, parang ano siya, parang mula sa Seleucid Empire, parang ito yung counterpart naman sa Roman Empire na galit ng Hudyo, kaya yun nagsimula na yung pagre-revolt ng mga Hudyo doon, at ang nanguna ngayon doon ay si Simon Bar Kokhba. Tapos, ayun nga, dahil nga doon sa ang nangyari doon, nagkaroon naman sila ng success doon, pero hindi siya nagtagal. Kasi nga, kaya nangyari, pinalayas yung lahat ng mga Hudyo doon sa Jerusalem, bawal pumasok. Kaya doon na pumasok yung diaspora, na yung mga Hudyo nagkalat sa buong Europa at sa iba't ibang panig ng kung saan man. Maraming, sabi dito, ang diaspora ay galing sa Griego na nangangahulugang pagkakalat o pagpapalaganap. Ito yung sapilitang o pagbaboluntayong pag-alis ng mga Hudyo doon sa kanilang lupain sa Judea or Israel patungo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Yan. Tapos maraming nangyaring mga diaspora. Katulad ang mga halimbawa daw ng mga
ng mga diaspora na nangyari sa kanila, nakaranas sila ng mga crusade, ng pogroms, at saka yung tinatawag nga na Holocaust. Tapos dito, ang daming mga nangyari sa kanila sa iba't ibang panig ng Europe. Dun sa medieval period, dun sa First Crusade Rhineland Massacres, yung inatake ng mga crusader, yung mga komunidad ng Hudyo. Pinatay sila kasi pinipilit silang magpabinyag. Dun sa York Massacre naman, yung mga Hudyo sa England. Sister, Sydney, Yes po. sino ang nagmassacre dun sa Holy War na ginawa nila? Dun sa unang Hindi ko conquest? po na-search yung detalye ng bawat isa. Parang ang sinearch ko na lang po yung mga pagkalat nila sa buong Europa. Yung Templar siguro yan. Opo. Yung kinikwento mo, Sir Sydney, nasa letter B na tayo yan, ha? Yan ay bagong tipan, Opo. mga pogroms na yan. Kaso, kailangan mo ng year. Kasi kung wala kang year, edi Ay, ano po pala hindi yun? masusundan ng kapatiran yun. 1096. So, kailan magsabi Ulitin ko ka po. ng isang year sa mga pogroms? Kailan nagsimula ka sa umpisa? Kasi kung 1096 na, although maraming pogroms mula ron, pero bago Aha. 1096, meron pa eh. Sige. O nga, Sige po, sabihin ko po muna yung dalawang uri ng diaspora. Yung una, yung Ashkenazi, yung mga Hudyo na nanirahan sa Central at Eastern Europe. Which is yung Germany, Poland at Russia. Yung Sephardic naman, yung mga Hudyo na nanirahan sa Iberian Peninsula. Which is yung Spain at Portugal at saka yung Hilagang Africa. okay. Wait lang. Ang nangyari naman po doon, yun na nga po, yung nangyari doon sa diaspora, yung una is yung nangyari doon sa First Crusade Rhineland Massacres noong 1096. Ang nangyari doon, inatake ng mga crusader ang mga komunidad ng Hudyo sa Speyer, sa Worms at Mainz at pinatay yung lahat ng libu-libong Hudyo na tumangging magpabinyag. Sunod naman po, nung 1190 York Massacre naman po, yung mga Hudyo sa England naman, particular sa York, ay naging target ng karahasan na nagresulta sa pagpatay dun sa buong komunidad ng Hudyo doon. Tapos yung sunod naman po, 1251 at 1320, Pasteurix, hindi ko alam ang tamang pronunciation, Pasteurix Shepherds Crusades. Ito naman yung mga armadong grupong magsasaka sa France at Spain at inatake yung mga Hudyo. Parang higit 120 mga lokalidad yung napatay doon. Tapos noong 1298 naman, nung Rindfleisch Massacre, medyo mahirap i-pronounce. Pagkatapos ng mga paratang ng paglapastangan sa Hos, pinamunuan ni Rindfleisch ang isang kabalyero ang mga grupong umatake at iwinasak ang 146 na communities ng Hudyo sa Germany na pumatay ng 3,000 hanggang 5,000 Hudyo. Ang dami naman nun. Tapos noong 1348 hanggang 1351, yung Black Death persecution. Yung Black Death po kasi ano yun, parang pandemya na nagkaroon ng mga itim na hindi malaman sa katawan ng tao. Yan. Parang bagang nangyayari, isinisi dun sa mga Hudyo yung mga salot na nangyayari sa kanila. Kaya ang nangyari, pinapatay o pinapalayas kung ano mong gawin sa Hudyo. Particular yun sa Germany at saka sa Spain. Tapos Yung nangyari kay Hitler, parang spirit na yan eh. Sinisisi sa Hudyo kaya natalo ang Germany. Sinisisi ang Hudyo kaya naghihirap ang Germany. Sige. Palagi hong ganyan. Tapos nung 1391 naman, Spanish Massacres, kumalat yung mga anti-Jews na riot sa Castile at Aragon, lugar sa Spain, na nagdulot ng pagkawasak ng maraming komunidad ng mga Hudyo doon dahil ayaw nga talaga nilang magpabinyag kasi 'di ba Catholic country yung Spain. Ngayon, marami pang mga expulsions na nangyari ng 1290 hanggang 1496. 1290 sa England, 1394 sa France, 1492 sa Spain, 1496 sa Portugal,
Ngayon, nagdulot yun, yung mga pinagbabanggit kong mga taon at mga bansa, nagdulot po yun ng permanenteng refugee crisis para sa kanila, sa mga Hudyo. Medieval, yung mga, mula po doon sa First Crusade Rhineland Massacres, 1096, hanggang dito po sa huli kong mga binanggit, ano po yun, medieval period. Pero pagpasok ng early modern period, nagkaroon naman ng Milensky Uprising noong 1648 hanggang 1649. Pinamunuan po yun ni Bogdan Mielniki, winasak ng mga Cossacks ang daan-daang komunidad ng Hudyo sa Ukraine. So malapit na rin siya sa Russia, na may tinatayang 40,000 hanggang 100,000 na mga nasawi ng mga Hudyo doon. Tapos, sumunod noon, noong 1768 naman, Haida Massacre, pinatay ng mga paramilitary bands sa Polish Ukraine ang 20,000 Hudyo at Poles sa Uman. So, parang kada 1,000 years or nagkakaroon ng I-insert mo yung list of pogroms against the Jews. yan, ito naman po. Type mo yan para lumabas sa listahan. Oo. Sabi naman po, ang pogrom ay isang marahas, organisado at madalas na state sanction o pinapayagang pag-atake laban sa isang particular na etniko o relihiyosong grupo, kadalasan mga Hudyo. At ito yung mga pogroms. Ito ay nung modern period na 19 to 20th century Russian pogroms noong 1881 hanggang 1884. Nung mapatay si Tsar Alexander II, mahigit 200 pogroms ang tumama sa Southern Russia. Isa na din is yung Kishinev pogrom noong 1903, na yung Russian Empire pumatay ng 49 na Hudyo. Nagsugatan din yung mga dangdang iba pa at nasira yung 600 na mga negosyo nila. Nagkaroon din ng Russian Civil War pogroms 1918 to 1921, mahigit 1,200 pogroms sa Ukraine na nagresulta naman sa pagkamatay ng 30,000 hanggang 100,000 na Hudyo. Parang tinutukoy na din siya ng UN bilang genocide kasi sobrang dami. Tapos yan, dumating na nga po yung Holocaust, at yung Holocaust na nga po yan ay umanak na yan ng napakaraming pogroms. Ilan doon ay yung Holocaust by bullet noong 1941, Pakita mo na yung picture ni Operation Hitler. Reinhard, Yung ginagawa ng mga Farhud Nazis. pogrom, Iasi Sa Sydney na pogrom, wala ka na may Kielce pogrom. Ayun lang po. So So, kung may yung revealing, sige. Sige, tuloy-tuloy yung lang. parang, sorry po. Pagkatapos po nung parang sa Russia, yun, dun na nagsunod-sunod yung mga pogroms na parang anak na nung mga Holocaust, sanga-sanga na. Hanggang yun, yung kay Hitler na po. Yung kay Hitler yung sikat, no? Pero ang di napapansin ng tao, Old Testament meron na yan. Bago pa kay Hitler sa loob ng Church Ages, New Testament, meron na rin yan. Bago pa panahon ni Hitler. So yung nangyari kay Hitler, isang spirit lang yan na nag-possess sa kanya. Sinisisi ang Hudyo. Tapos, yun, inaatake. Hindi yan patay agad eh. Minsan, tinatanggalan ka muna ng hanap buhay. Tinatanggalan ka ng citizenship. Tinatanggalan ka ng trabaho. Unti-unti yan. Final solution lang yung patay. So, nga pala, pagka nagkaroon ng pangalawang live, yan ang share screen, yan ang nyo yan ang total na re-record nyo naman dito sa OBS eh. Yan yung edit i-upload. Brother Sister Joanna. Yung akin lang po. Yung akin po dito sa New Testament, yung alam ko lang po, is yung kay Herod the King. Yung minasakar niya yung mga, kasi diba natatakot siya na magkaroon ng new king bukod sa kanya. Ayun, oo. So, ang ginawa niya is, JB ang namakapal.
yung mga baby boys na ano sa Bethlehem is dapat mamatay. Tapos ang ano nun, ang parang character nun sa Bible is si Jesus Christ. So si Jesus Christ is parang natuloy yung ano niya, yung plano na yun na fail dahil dun sa help ng mga wise men. And yung linya ni Jesus Christ, yung birth ni Jesus Christ natuloy siya. Tapos meron din kay Stephen pero ano po kay Stephen na-execute siya. Tapos, pag after nung nangyari na yun, mayroong large persecution. Ibig sabihin, meron din mga ibang tao na nadamay dun sa Jerusalem. Tapos, dun, yun po yung reason kung bakit yung mga believers is nagkalat-kalat sila. So, instead of ending, ibig sabihin, hindi siya lahat na na-execute yung mga taong, ibang mga tao dun sa Jerusalem, katulad nung nangyari kay Stephen. Pero, instead of ending, yung Christianity, message ng Christianity is na-spread sa mga regions, kaya yung mga church is mas lumakas nun. Tapos yung isa pa pong naalala ko is yun nga po yung sinabi ko ni Sister Sydney yung sa 70 AD, yung nagutom silang lahat. Kasi nakapalibot yung mga Romano na kinain, to the point na kinain na nila yung mga anak nila. Tsaka yung iba pang mga bagay dun sa loob ng bahay. Tapos yung pinakalas ko po naalala sa mid-age is yung sa Colosseum ng Romans, pinakain yung mga Kristiyano and half of that may mga few na Jewish din doon na pinakain sa leon. Yun lang po. So, muna natin ihalo ang Christian. Pero pwede na tayo magbigay ng type ngayon, ha? Yung pagpatay sa Hudyo o pagpapahirap sa Hudyo. Persecution ang tawag yan. Ano yung term nila, pogroms na. Itong persecution sa Israel ay persecution sa Israel. Ito'y parallel sa persecution ng Kristiyano. So yung binanggit mo na Kristiyano, yung kay Esteban, of course yung kay Herod na pinatay yung mga baby katulad ni Kristo para mapatay lang si Kristo. Pwede yan type. Pero palipat na yan transition na yan na it's not because of the nation Israel na. It's because of the papuntang gospel na yan. Pero wala pang gospel nun Gusto lang patayin si Kristo. Yung ginawa ni Herodes parang yan yung nasa Revelation 12. Papatayin ng dragon yung bata. Pero dito yung bata doon sa Revelation 12. Type yan sa church ages. Type din yan sa bayan ng Israel. Yung yung remnant of her seed, yung may mensahe laban sa Antichrist. Okay. So tuloy tayo sa tapos na si doon sa Old Testament. Hello. Si Sydney nagbigay ng New Testament pogroms. Brother Simon, may report ka? May nakabanggit na po ba sa Assyrian slavery? Kanina binanggit, pero pwede ka lang magbanggit na mabilis. Yung naalala ko lang po yung sa Kung nakikinig ka kanina, hindi ko po kasi narinig yun. Yung po, naalala ko lang yung Assyrian and Babylonian conquest. Kasi diba may Inquisition sila. Nabanggit or recorded sa books ng Second Kings and Book of Lamentation. Pero yung Bible kasi hindi nabibigay ng graphic torture descriptions. Pero yung ancient empires katulad ng Assyria, Babylonian, they are known from archaeology na meron silang violent intimidation methods pagdating sa mga Jew. So, yung mga cities ng Jew, they were destroyed noong time na ng Assyria noong 722 BC. Hindi ko lang po alam kung binanggit na. Tapos, kinanker din yung Judah noong 586 BC. Tapos, maraming namatay. Tapos, maraming survivors, pero deported sila. Tapos, meron silang mga harsh treatment katulad ng mga
yung mga ginagamit na ngayon. Tapos yung sa mga European sa Spain, kasi nabanggit na po kasi kanina. Ano po, yung ano ko lang po pala, yung sa yung sa early church fathers sa mga Europe, yung kung nabanggit na po si Saint John Chrysostom, ano ko po nabanggit na. Tapos yung mga non-Hitler na mga ng torture ng mga Jews sa Croatia noong 1941 tas 1945. Tapos may collaborationist pogroms pero in various na Nazi-occupied territories katulad ng Poland or kaya yung Baltics. May mga local collaborators na mga nang-torture din ng Jews. Marami-rami rin. So, they are the ones na so-called pogroms talaga. Katulad na lang ni Oscar Dirlewanger, kung nabanggit na po. Tapos, yun na nga po yung post-Holocaust treatment and following liberation noong 1945. Sandali. Simon. Sandali lang ha. Ngayon, yung sinasabi ni Simon, mga collaborators sa iba-ibang bansa, Croatia, Ukraine, kung saan-saan pa. So kung meron ka, ipakita mo na lang, okay? Sige. Yung ano po Tuloy ka ba lang, yun? Simon. Yung, Ha? later, yung sinasabi niyo po kasi yung pre-dag bits, ito po yung April 1943. There are hundreds of ghetto mates na sila ay pinilit to strip, then they will be shot. Tapos pag nabaril na sila, they will fall into the pre-dag pits at the Jewish cemetery. Tapos pero yung iba pong victims, hindi sila namatay instantly. Meaning, they will be buried alive sa period. So, opo. Ibig sabihin, kunwari, pag hindi pa sila namatay, opo, ililibing na lang sila ng buhay. Tapos, may mga pare din po na minsan nagkaroon ng rebellions against the Jews. So, minsan nilalaglag nila tapos papatayin yung mga Jews doon. So, marami pong documented historical. Tapos, naalala ko po pala, yung ano po, yung violent humiliation na yung mga victims po nung time ng pogroms is ang gagawin nila, ipoforce nila yung mga Jews na papakantahin or play instruments while being tortured. Yun po yung sa Poland po yata yun or sa Ukraine or Croatia, hindi ko po alam. Opo. Tapos, ang nangyari po, noong July 1941, ito po yung sa Germany, or kaya Eastern Poland po siya. Pero ngayon po, Ukraine na. Sila po ay tinorture, beat, or nilagay po sila sa crates, tapos nilibing. Yun nga po yung sinasabi niyo po. Tapos yung sinabi din po ni Sister Joanna kanina, yung sa isang cell, parang yung sa movie ng Gladiators, yung parang nasa isang sila, yung mga Roman Senates, meron po doon halo na Jews, kaya marami pa rin na Jews. Doon nung pinakain sila sa lions, yung mga pinapalabas ng mga wild. So, yun po, nasa isang cell sila na kung saan pinapanood sila habang pinapakain dun sa mga wild animals. Habang pinapanood sila ng mga Senate. Tapos yung mga persecution din po na Christians na karamihan po ay Jews. Yun lang. May picture ka ba ng yung gas chamber? Ito yan. O yan, kinikwento ni Simon eh. Pero hindi yan Hudyo, mga Kristiyano yan. Yung Hudyo hindi masyadong ginanyan, Kristiyano. Pero yan yung paliwanag natin kung bakit. Luma na yan, lumang broadcast na yan. Kasi ang focus natin ngayon, tutuloy na ulitin lang natin yan. Kasi kailangan, bilang bereyan natin, tignan natin sarili natin. Kung naranasan nila yan, kahiya-hiya tayo, naiinip lang tayo, suko na tayo. Nakarinig lang tayo ng di maganda, suko na tayo. O kaya, naka-encounter lang tayo ng kapalpakan, lukewarmness sa iba, suko na tayo. Tinukso lang tayo ng diablo sa worldly, suko na tayo sa
pantay yung sipag sa mundo, sipag sa Diyos. Yung coordination pinag-usapan ko, yung disiplina. Yung hirap nila, isipin mo buhay nila nakataya. Kristiyano yan, Kristiyano. Yung Hudyo, type lang yan, kawawa naman sila. Meron dyan maligtas, meron dyan hindi. Yung fifth seal pala, ay merong naligtas. Hindi lang sa panahon ni Hitler ang fifth seal ngayon. O sa end time, kay Hitler lang di ba? Ewan ko kung in-expand ni Barbanam sa iba. O ako na mag-expand. Hindi lang sa panahon ni Hitler, may ililigtas ang Diyos na Hudyo. Pero hindi ko sinasabing lahat yan, Yung naghirap sa lupa na to, pwedeng may naligtas ko konti. Pero merong iba, bawas lang yung parusa sa afterlife. Pero ang ganun din ang Kristiyano. Kung naghirap ang Hudyo, isipin nyo pinapakita ng Diyos, kinakausap tayo ng Diyos dyan hindi tayo nandito para mag-enjoy lang. Andito tayo para tiisin natin ang hirap. Ano kayong paliwanag ni Herbert W. Armstrong sa fifth seal? Kung alam mo, Sister Ed, pwede mo i-share, Ang topic natin ngayon, medyo fifth seal to. Bakit? Fifth seal ni Barbanam, Fifth seal ni Barbanam, yung unang namatay na Hudyo sa panahon ni Hitler ay down payment na lang yan. Meron pang ibang mamamatay. Share ko na yung kay Barbanam. Yan daw yung mga namatay sa panahon ni Hitler. Pero naghihintay pa sila ng iba pang mamamatay. Kung alam mo yung turo ni Herbert W. Armstrong, share mo mamaya. Pero pakibukas mo na yung talata sa Revelation chapter 5. Hanapin niyo yung talata na fellow servants. So malaman mo yung fellow servants. May parallel application din yan sa Kristiyano. Verse 1, teka, chapter 6, verse 1 to. Mali ako, hindi pala chapter 5 yung fifth seal. Chapter 6. Pero anong verse na yung fifth seal? Verse 1 kasi start yan sa first seal. Bubuksan pa lang yung unang seal. Yung unang selyo, kung may drawing ka ng libro na Dito na tayo sa verse 5, fifth seal. Paki-volunteer, basa nga. Volunteer. Brandon, Nisha, Ala. Itong nakasulat, 9. Naka-share screen, verse 9. Stay yan. Verse 9, and when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. So bago mo basahin ng verse 10, mga magulang, lagi ko tong sinisingit kasi hindi nyo pa ginagawa Pabasahin nyo yung anak nyo, parinig nyo sa tenga nyo. O parang babad opposition, hindi pala babad opposition. Parang pares opposition kayo sa church na kahit hindi pinababasa ng pastor, pabasahin nyo yung anak nyo sa inyo, sa tenga nyo. Kaya tanong bulong nyo sila. Okay? Mga magulang, pag tinatamad kayo, hindi nyo masyadong mahal ang anak nyo spiritually. Okay? So, mamroblema kayo sa future. So, gawin nyo lang. Hindi naman mahirap gawin yan Okay? Kung kaya nyo gawin. Tuloy ka na basa verse 10. Verse 10, and they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth?
Sabi ni Barbanam, ang Kristiyano hindi yan nagpapa-vengeance, kaya ito yung mga Hudyo lang. Okay lang yung paliwanag na yan. Pero may parallel ang Hudyo sa Christian. So may idea lang tayo, ang Christian namatay ngayon na under the altar, under the fifth, parallel lang ng fifth seal. Pero ang gusto ko dagdag na share dito, expanded, no? Hindi lang panahon ni Hitler. Yung mga pogroms na nauna, meron ding naligtas doon, na under the altar fifth seal, hindi lang kay Hitler to. Sa alam ko, sa end time, kay Hitler lang eh. Kasi yan ang napaliwanag ni Barbanam. Pero mula kay Hitler, unawain nyo, may napatay din bago pa kay Hitler. Yan na yung mga pogroms. So, hindi iba pa yung Christian parallel application. Ito hindi parallel. Talagang kasama doon sa paliwanag ni Barbanam na yung unang mga namatay ay foreshadow lang yan ng mamamatay sa tribulation. Okay, may sasabihin ng Diyos dito sa verse 11. Si Kristo palang sumasagot pa yun. O yung one of the four living creatures. Sige, pakibasa. Stay it. Verse 11, and the white robes were given unto every one of them, and it was said unto them that they should rest yet for a little season, until their fellow servants also and their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. Yung fellow servants, yan ang isang pwede mong gamitin na parallel sa Kristiyano. Pero bakit Hudyo siya, fellow servants ang tawag? Merong Hudyo na sincero, yung nga lang kapos sa revelation. Bakit? Di ba sabi ko, hindi naman lahat ng napatay, hindi ko nang ginagamit yung term Berean, no? Kasi pang Kristiyano yung Berean eh. Parang hawig lang sa Berean. Itong mga Hudyo ay sincero na servants of God. Alam mo yung fellow servants na 144,000 yun. Sealing the servants of their God in their foreheads. Revelation chapter 7. So ibig sabihin, may mga Hudyo noon na yung puso hinahanda na sa pagdating ng Panginoon. At yan yung tribulation saints. Hindi Kristiyanong tribulation saints ha. Mga Hudyo na naging believer, naging tumanggap kay Kristo yung 144,000. Revelation 7, seal the servants of their God in their foreheads. So fellow servants, kasi merong mga Hudyo, hindi pa nila naintindihan, pero yung puso nila hinahanda na tanggapin si Kristo. Iilan lang yan sa majority. So, yung palang napatay, meron ding napatay na hindi ring hawig sa Berean, no? Hindi ring sincero. Yan. Yung tulad ng halimbawang sincero si Gamaliel. May pagka-Berean tinuturo si Gamaliel kay Pablo. Si Hillel, sige, yung mga pareseyo noon, Synagogue of Libertines, may pagka-Berean dyan, may iba hindi. So dito sa mga Hudyo, meron dito malambot ang puso nila sa Kristyanismo. Hindi lang nila abot. Iba napatay. Yan tong sinasabi rito. Hindi lang to kay Hitler. Yung fellow servants dito, sino yan? Pakita nga ng picture sa Sister Yed sa yung kay Gun, no? Mag-zoom ka sa Church Ages, pakita mo yung pinatay ni Hitler dun sa Church Ages. Pakita yung Church Ages ni Gun. Zoom ka sa may Nazi dyan. Zoom pa sa kanan. Zoom ka sa may Nazi dyan, baba sa baba yan. Zoom ka pa. Palakihin mo pa yan yung hindi na kaya. Sayang. Hindi na ma-zoom. Fifth seal. Sayang may limitasyon. Pero kahit lumabo siya, kaya ng iba eh.
O sige, tingnan niyo yan. Kung meron kayong eternity to eternity, sana may kopya kayo sa bahay. Ayan, yan. Zoom yan. Yan, zoom pa yan. So nakikita niyo yung Star of David, naging bansa ng Israel 1948. So bago pa naging 1948, kung mabasa niyo yan, parting yan, yan na yung fifth seal. Siyempre yung paliwanag ni Gan, ayan yan, zoom mo na. Oh. Seal A. Bakit sabi ni Gan, Seal 5A? Kasi may B. Sino yung B? Revelation Saints. Yung nga lang kay Gan, hindi niya in-identify as 144,000, parang hang pa siya dyan. So, 1917, the regathering of Israel. Seal 5A, 6 million Jews killed under Hitler and Eichmann. O, yan. Okay, kung letter A yan, sino yung B? Sabi sinasama ko na sa A yung buong church age na pogroms. Punta tayo sa Tribulation. Para maintindihan niyo yung legend ni Gan, no? Zoom ka sa baba. May letter J dyan. Sa baba ka pa sa ilalim ng... Di ba may F, may J? Yung F, tinutukoy ni Gan, foolish virgins. Tika. Sa loob ng Tribulation. Zoom ka pa. Yung F and J. Pero meron siyang legend sa baba na kahon. Pwede mo zoom yan. Yung F and J, yung left and right ng serpente. Okay, zoom ka ulit sa Tribulation. So, pakita lang natin F and J para ano. O, paalala ko mga magulang ha. O, inutusan nyo na ba mag-devotional time yung anak nyo sa eternity to eternity? O, pwede nila utos nyo itubi. O mga magulang, ibig pagkukulang nyo na yan. Pinabayaan nyo lang sila malibang. Yan dapat ang unang lang libangan, yung Word of God. Yung mensahe. So dito sa legend, yung drawing ng trumpet, yung letter W, wheat, yung letter T, tares, letter B, bride, yung letter F, foolish virgins, letter J, Jews. O, hindi ko nakukwenta yung iba. O, akyat ka na, Sister Yed. Ganyan ka zoom, pero akyat ka lang dun sa J and F. Papaliwanag ko lang yung illustration ni Gan. Zoom. Zoom lang. Okay, paki-zoom yung F and J. Yung nasa paanong mga two prophets, paanong trumpet. Nakita niyo yung F and J. Sa paliwanag ni Gan, parang may iba pang patay. Pero yung sa akin, yung hudyong mapapatay. So next week, pwede natin topic remnant of her seed, no? Yan ang unawa ko dyan. Maring kay Gan, hindi pa yun 144,000, baka remnant of her seed. Sa Revelation 12. Pero para sa akin, ang 144,000 yan ang remnant of her seed. Bakit sila mapapatay? Dahil they will speak katulad ng foolish naging wise. Yung foolish, hindi nga nanatiling foolish dapat yan naging wise. Kasi ang foolishness ay wickedness. Kung nanatili kang mangmang, wicked ka. O mga kapatiran, kung sinasadya nyo yung kamangmangan, wicked kayo. Okay? So yung F, foolish virgin, para sa akin, naging wise na yan, no? Yung J, siguro malapit-lapit sa paliwanag ni Gan, yung asawa at anak nung mga 144,000. Napatay rin yan. Pero yung original 144,000, yun ay mga kalalakihan na para silang patriarka nung 12 tribes. Naalala mo, meron tayong broadcast yung Avengers Assemble. Hindi, Avengers. Ano yan yung positioning na pwestuhan ng mga ng 12 tribes sa tabernacle. Ano tawag dyan? Battle order, battle positions. Nakapaligid sila sa tabernakulo. Kung kaya nyo pakita yung picture niyan. Mangyari ulit yan sa Tribulation. Kaya
Kaya nga may 144,000 dyan eh. 12,000 from each tribe. Kasi susundan lang nila yung battle positions. Kung kayo makita yung dating thumbnail niyan. No? Sino ba yung nag-broadcast? Remiyed Dynasty na o Menan Dynasty pa? So, era of time. Remi era o Menan era. So, yan. Nakita niyo yung position na yan. Yan ang dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng 144,000. Kasi nung tinayo ang templo at kumbaga magkakaroon sila ng seremonyas sa templo. Yung parang antagan, yung blessing sa templo. Yung mga sa bawat kumpanya may ribbon cutting. Dito meron silang blessing, no? Naka-battle position sila ng ganyan. Wala akong maisip na word, kaya tawag ko battle position eh. May term ako dyan noon, pero nalimutan ko na kung may maisip na pet English. Yung pwestuhan nila, inang dahilan kaya may 144,000. Kaya assure ako mga kalalakihan yan, mga priest yan eh. Para silang priest eh. Patriarcha ang tamang term. Okay, balik tayo sa sa tribulation period. Dito sa tribulation period, yung pwestuhan ng mga 144,000, sila yung servants. So yung two prophets, tatatakan nila yung 144,000 sa noo. Itong 144,000 ang unang magiging Kristiyano, mabaptize, hindi baptize. In Jesus' name. Sila yung unang makakatanggap. How about the rest of Israel? Hindi. Pero hindi mapapatay ang rest of Israel. Yan yung kaparallel ng ship group. So kay God pala, yung letter J dyan, mapapatay yan. Mapapatay. Iba pa yung letter J ni God doon sa 144,000. Wala naman sinabi si God mapapatay ng 144. Hang pa siya dyan. Kay Jackson, baka nagsarado na sila, hindi mapapatay. Pero anong dahilan ko mapapatay? Mas mataas ang 144,000 kaysa foolish virgin na naging wise. Alam nga naman glorified body yung foolish naging wise, tapos itong 144,000. Mga mortal people lang sa lupa. Parang ship group. Mapapatayan. May talata tayo sa Bible na papapatayan. They love not their lives unto death. Revelation 12. Revelation 20. Kaparallel nila ang Kristiyanong foolish naging wise. At ito yung sinabi sa binasa natin kanina. The rest of the fellow servants should be killed. So kung ito ay fellow servants, kasi tinanggap na si Kristo, sa two prophet ministry, di yung pala mga Hudyo na niligtas ng Diyos na souls under the altar, hindi man nila natanggap yung yan, pinagpapatay na dyan, pinagpapatay na dyan. Blessed is he that cometh unto 1,000. May 1,335, may 1,290, may 1,260. Yung 1,290 lampas World War II. So, sa loob ng 1,260, mapapatay na to. Mapapatay. Bakit? Sa 1 to 90, iba na yung pinapatay dyan. Gera na yan, World War III na yan. Na-interrupin pa ni Kristo. Pakita yung 45 days. Punta ka pa sa kanan. Yan, plus 40, plus 30, plus 45, plus 75 days extra. Yan yung 1335. Blessed is he that cometh to 1335. Si Kristo naman ang papatay dyan sa mga goat. Pero hindi muna natin topic yan Balik tayo dun sa kabila. Dito tayo sa Yan. So, kung fellow servant yung mapapatay na 144,000,
Ibig sabihin yung Hudyo na nasa pogroms, hindi lang panahon ni Hitler. Hindi lahat ng pinatay ni Hitler pare-pareho. Pero marami-rami yun. Kasama na yung mga pogroms. May mga Hudyo dun, parang yung heart nila pine-prepare na. Hindi pa nila na-meet yung dalawang Elijah, Moses and Elijah sa Malakay 4. Pero turning the hearts of the fathers to the children back to the fathers. Children na sila eh. Nasa church ages na pogroms. May mga Hudyo dyan, yung puso nila, parang na-Elijah na hindi mismong tribulation na Moses Elijah. Sa panahon nila, parang katulad ni Barbanam, may hawig na Moses Elijah nila, version nila. Na parang hinahanda na yung puso nila na nagkasala sila. Hindi lang nila mapaliwanag. Gandang kanta kung sa English, no? Yung anong kanta yun? For we humble ourselves before Him. Kasi forgive our sins, heal our land, restore this faith. For we humble ourselves. Yan yung ibig sabihin, mayroong mga Hudyo, hindi pa sila Kristiyano, hindi lang naintindihan yung pagdating ng Mesaya. Pero yung puso nila nakahanda na. Kasi yan din ang ministry ng Malakay 4 to 6, hindi lang 5 to 6 ha. 4 to 6. Kasi may Moses at may Elijah. Kompleto. Ano ibig sabihin? Hinahanda yung puso ng mga anak. At hindi yan yung 144. Although mga anak ninyo 144. Hinahanda sila para tumanggap. The rest ng bansa ng Israel, yan yung mga children. Hindi ko sinabi pag children, papatay na yan agad. Pero paano yung mga ibang napatay? Spirit nila yung 144. Na ready sila tumanggap. So parang nasa impyerno lang sila. Hinihintay lang nila yung pagdating ng ng two prophets. Na pagdating ng two prophets, maseselyuhan sila. Minsan may paliwanag si Batak niyan o ewan ko si kay Branham nila kinuha yan. Naghihintay yung mga ibang Kristiyano sa pag-preach ni Branham. Ako may narinig dito sa end time na ganyang version. Nag-preach si Branham, marin rin preaching sa beyond the curtain of time. Parang si Batak may ganyang paliwanag eh. Na kailangan marinig yung mensahe ni Branham para masiliwan sila. Tinataas kasi nila si Branham. Pero hindi tayo ganyan Pero hinahalimbawa ko lang to. That they without us would not be perfected. Ito ngayon to. Yung two prophet ministry. Sila yung magkukumpleto sa fellow servant. May huminga dyan. Pakimute sila yan. May maingay dyan. Pakimute lang. Hello, pwede magtanong? Bro F? Ay, ikaw pala yan. Tatapusin ko lang yung sinasabi ko Itong two prophet ministry. Relate. Dugtong dyan sa mo ba? Tatapusin ko lang yung sasabihin ko. Yung fellow servants na naghihintay sa souls under the altar, naghihintay sa preaching na yan, at mapapatay 144 bago sila makatanggap ng vengeance o yung pinagpe-pray nila sa fifth seal. Over pa doon, pasok ka na. Anong klaseng selyo, 'di ba? Siyempre, ang pagselyo ba makikinig lang sila doon sa imimensahe ng dalawang propeta at masiselyo na sila o after the heard ng message, may gagawin pa ba sila? May gagawin dapat? O wala Magandang na? tanong yan Magandang tanong. Sa mga traditionalist, kinig lang. Nakikita ko, imposible namang sisilyuhan na lang kaagad na parang wala din kaiban sa atin, nakikinig lang tayo. Maganda nga yung tanong mo Para ma-expose natin yung kompleto na selyo. Paano ang itong selyo niyan? May gagawin pa dapat sila. Kaya nga makinig. Sasagutin ko na. Salamat sa tanong. Ganda ng tanong.
Hindi ka tagapakinig lang. Nakasulat yan sa Bible eh. You have to confess your faith. Mga kapatid, gusto nyo ba ma-rapture? Gusto nyo ba maselyo? Mag-share kayo. Yung report nyo, testimony report, pabasa report, stepping stone lang yan. Kailangan sa puso nyo, gustong-gusto nyo na gawin yan. O, kung hindi nyo pa gusto, napipilitan lang kayo dahil nautusan kayo ng magulang nyo, stepping stone pa lang yan. Huwag nyo isipin stepping stone, selyado na kayo. Kailangan nyo sa puso yan. Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So mahalitin nyo yung salita. Gawin nyo ng priority sa buhay nyo. Bago kayo maglibang ng ibang bagay, unahin nyo yung Diyos. Kung disiplinado kayo sa ordinaryong school at trabaho, gawaing bahay, unahin nyo yung tubi. Pantay nyo man lang yung tubi. Hindi naman buong araw ang tubi. Ang ikli nga ng oras, ano pa. So maganda yung tanong ni Berpa doon. Ito bang mga Hudyo? Ano? Sabihin natin walang nagmensahe sa mga Hudyo sa church ages, katulad ng 2 prophets. Kasi ako hinihintay lang na marinig nila yan eh. So, pero sa panahon nila, meron silang rabbi, naghahanda ng puso nila. Ang katulad ng Barbanam natin na naghanda ng puso, prepare pagkabereyan. O nila si Barbanam, Jackson, Ganfra, kung sino-sino pa. Basta dadaling ka sa pagkabereyan. May mga Hudyo na rabbi sila sa church ages. Nagdala sa kanila sa, hindi naman hawig lang sa pagkabereyan, no? Parang yung puso bukas. Ngayon, kaya bakit mapapatay nga 144,000? Because of their testimony. Ito yung topic, yung meron bang microchip? O yan may bakuna? Yan ay speak the word. Ano ilalabas sa bibig mo? Yan malaman mo kung bereyang o hindi kasi ano ilalabas sa bibig mo. So pag nag-report ka pa lang, okay makontento. Nag-report na siya, ligtas na siya, hindi pa yan ligtas. Kailangan maging stepping stone. Yung report, kailangan makuha yung lahat ng bakanteng oras. Circle of friends ka sharing hanggang mapunta sa puso niya. Pag napunta sa puso niya, numero 1 na niya si Jesus Christ, yung word. Through the word, through revelation, sharing the word. Kaya, stare, mahalaga yung 2B. Kala walang 2B, walang okay na, langit na. Hindi, pwedeng walang marami tayong sakripisyo sa lupa tulad mga traditionalist. Pero pag walang 2B, we never speak the word. No? It's just an empty shell. Kailangan umabot sa tubig. Sabihin, out of the abundance, lumalabas na yung tubig na buhay sa bibig mo. Yan, selyado ka. Paano malaman selyado ka? Natural na bukal na lumalabas sa bibig mo. O, hindi lang, wala, lampas ka na sa training. When he is old, he will not depart from it. He or she will not depart from it na. Natural na sa buhay nila yan. So, bar pa dun. If you hear the word, you need to speak the word. Kailangan makatubi ka. If you don't speak the word, hindi pa yan selyado. Kung meron ng Diyos, seselyuhan, pero hindi nakaspeak, Diyos nang nakakaalam ng circumstansya, makapapunta siya doon. Pero karamihan, pag may pagkakataon, they will speak the word. Kahit nga, denominational level, may speak the word yan eh. Of course, maring Nicolaita pa sila. Pero Berean, na zealous, they will speak the word. So, hindi lang narinig na malinis na kayo sa salitang sinabi ko sa inyo. Kulang pa yan. Kailangan ganapin nyo yung salita. Speak the word. The 144,000 will speak the word. Yung rest of Israel na hindi pa yan na born again, pagdating na lang ni Kristo, wala pa yung speak the word kaya hindi sila hinuhuli ng Antichrist eh. Ang mapapatay lang na foreshadowing the Holocaust, yung mga Hudyo na part ng 144,000. At kung pamilya nila mapapatay kasabay nila,
Kasi yung pamilya nila magiging part, parang PTA, maging progressive ministry. They will speak the word. Tandaan mo, yung mag-speak the word, yan yung mapapatay, yan nakasulat sa Bible. Because of they love not their lives because of the testimony of the word. They love not their lives unto death. Revelation 12:11 o 13. Pakibukas na lang. Almost, yan ay letter C, no? So, kay Hitler, yan ang alam ng buong mundo. O sa mga hindi naniniwala sa Bible, dito ba si Antit Enoch? Ang patunay, itong Holocaust, patunay na buhay ang Diyos. Buhay yung salita. Kasi nakasulat na yan. So, speaking the word ang issue dyan eh. Pakita na yung verse nga. Revelation 12:13 o 11. They love not their lives unto death. May pinatay dahil sa salita. By the word of their testimony. Revelation 20 verse 4. Hindi na mabuksan yung verse dito. Hindi ko And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. Verse 12, therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Verse 13, and when the dragon saw that he was cast unto death, he persecuted the woman which brought forth the man-child. Okay, kung nakikita yung outline, yung pangatlo, yan yung dakilang kapighatian. Yan yung final kasi yan 70th week. Yung 70th week, pag natapos yan, yan ang kaligtasan. 70 times 7, how many times should we forgive? Nung binanggit ni Kristo 70 times 7, nagme-make reference siya sa 70 weeks. So wala pang end time nagsabi na yan ang pangkonekta ni Kristo. Pangkonekta kasi yan ang kapatawaran ng Israel. After 70 weeks, saka lang sila reconciled sa Diyos. Yung sixfold purpose. Finish the transgression, make an end of sins, reconciliation from iniquity. That's the rest of Israel. Yan yung children, turning back the hearts. So, panahon ng two prophets, 144,000, nasa process ng turning back the hearts, getting ready the hearts. Yung mga napatay na sa program, sa church ages, hinahanda na yan. Sa lumantipan, yung mga pinapatay, yan ay part ng paglilinis nila. Of course, paglilinis din yan yung church ages. Yung 2 days sa Hosea 6:2. At dito naman sa Revelation, kakumpletuhan ng paglilinis yan. Of course, magdudusa lang yung bansang Israel, pero hindi sila lahat mapapatay. Mapapatay lang yung nag-speak the word. May mensahe pa yan sa last week of Daniel. Okay, pakita na lang yung thumbnail. Tapos paki-pray, paki-closing prayer yung ating broadcast para pray nyo na rin yung workshop na lahat kayo, yung iba makatanong. Okay? Patanong nyo, kahit robot tanong. So pakita na lang dito yung thumbnail. May problema yung share screen ko. Kailangan lumabas ako para makita ko. Ayan na yung thumbnail. Yung outline, hindi ko nakita kanina. Di bali, tandaan nyo naman yan eh. Paki-closing. Sino mag-volunteer? Sino naniniwala pagpapalain ka ng Diyos? Alan, pwede ka ba? Alan Barpadon, Carmenan, dahil late ka. Sino pa? Yun. O, sino man sa kanila sa inyong binanggit? Brother Francis. Sige, sino to? Sydney? Pagpapalain ka. Dalaga po. Sino? Dalaga po.
Sige, pagpapalain ka ng Diyos. Sige. Sige po. So, closing. Opo. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, magandang gabi po. Salamat po sa gabi na ito na pinagkasabit po sa amin. So, bigyan niyo po kami ng kalakasan, Lord, at tulungan niyo po kami, Lord. At sa mensahe po na natutunan namin ngayong gabi po, Lord, kayo po ang mag-bless namin, Lord. Dalayan ko rin po bukas, Lord, sa broadcast po namin na way maging matagumpay po ito, Lord. At pinisin mo po kami, Lord, at bigyan po kami kalakasan spiritual. Napupurihan ka po namin, pinasasalamatan sa matari sa Panginoon Jesus. Amen.